sa ating channel na Nights@Rob. So ito yung grapes na tinanim ko nung nakaraan. Ayan, so galing ng Catanduanes to. At ito ay Baikonur na variety. At hindi siya basta-basta variety na tulad na meron tayo dito. Which is Catawba lang naman ang meron tayo dito, pero hindi natin pwedeng sabihin Catawba lang. Ang dami ng pakinabang ng Catawba na to sa atin. Ayan. Bukod sa marami na tayong nabenta na Catawba dati, marami na rin tayo na harvest na prutas galing sa kanya. Kaya common na variety ng plants or fruits or vine. At meron din namang mga tulad ngayon, meron tayong medyo rare na hopefully ay magtuloy, ay dapat pahalagahan natin at alagaan. At kita nyo ba yung ibon? Papapansin si Chris. Pasensya na sa maduming background, pero yan talaga. Ayan, okay, so itago natin. Ito yung meron tayo dito. So ito naman yung mga bees natin. So bigay lang ako ng konting update sa pangyayari dito, dahil kahit ako hindi na rin updated kasi masyado tayong busy ngayon. At bihira na rin ako umakyat dito sa growing area. So ito yung mga nasa bao ng mga stingless bee. So ang stingless bee hindi siya tulad ng honeybee na nakatira sa mga yung may mga ano sila, yung mga parang frames, no? Ito pwede siya sa box, pwede sa bao. Sa wild, sa ano lang sila nakatira, sa mga lag or lumang puno, or yung mga dito naman yung mga fern, no? Pero rin sila sa ganyan. At dun sila usually nakikita talaga. So sa ganito sila nakatira. So ito, nailipat na natin tong mga nakatira dyan at nilagay na natin sila sa bao. First time natin maglipat, pero at least nailipat natin. May mga pagkukulang tayo, imperfection sa paglilipat, pero at least natuto tayo, considering na wala tayong formal training sa pag-alaga ng stingless bee. Pero dahil nga magandang experience rin na magkaroon ka ng mga paunang mga alaga ng bee kahit na hindi ka pa marunong talaga, at least natututo na tayo. Kapag nag-decide tayo na matanda ng training, may kukorek na natin yung mga mali natin, at least medyo nagigets na natin kung ano yung mga sinasabi pagdating sa training, no? Ganun pa man, hindi tayo nandito ngayon para sa bees or para dun sa grapes, pero at least nasama na rin natin. Dito tayo ngayon sa ating growing area at tingnan natin kung ano yung mga challenges na meron tayo ngayon at kung ano mga possible na solution na pwede natin ibigay. As you can see, tingnan nyo yung growing area natin. Para familiar tong itsura na to sa akin nung ako'y nasa Middle East pa. Ang nakikita ko'y puro alikabok. Kasi nga wala pa tayong ulan hanggang ngayon. Umulan nung nakaraan, pero ambon-ambon sa isang araw. Medyo nakaipon naman tayo kahit papano, pero ayun, no? Kitang-kita yung bakas na walang masyadong ulan. Okay. So, naiwan ko pala to dito, kinalawang. Stainless daw, pero may nakalawang. So, Japik siguro, o ewan ko, hindi siya 100% stainless. But anyway, so ang challenges nga na kinakaharap natin ngayon ay unang-una, yung ating tubig na ginagamit, may halo na tong tap water. Kaya testingin natin kung gaano nakataas yung sukat na ito. Hindi ko rin alam kasi umulan. Nung hindi pa naulan, ang sukat na nito yung maabot sa 70 to 80. At ngayong umulan, tingnan natin kung bumaba na, kasi umulan pero I doubt, kasi first na ulan to at yung bubungan ay napakadumi pa, halulod. So maaring mas tumaas pa nga. Pero at least meron tayong nadagdag na tubig, ayun ang mahalaga. At yung ulan na yon na isang araw
at kalahati ay pinagpapasalamat na natin dahil malaking bagay na yun. So kumuha tayo ng tubig na galing doon sa ating stock na tubig sa baba. So ano tayo dito, lagay tapos sukatin natin. So shoutout pala kay Sir Bien Conrad Canilao na nag-message sa atin sa Facebook page, no? Kaya ako nakagawa ng video ngayon dahil medyo nagising-gising ako sa katotohanan na matagal-tagal na pala ako hindi nagkakapag-upload at kailangan na natin gumawa ng mga video, no? So kaya hindi ako gumagawa nakaraan, super busy ako. At kung natatandaan nyo, last video ko, nakatanda ako nun nagkasakit si mother, si father, kamibiasis. At nung sumunod nun, nahawa na rin yata ako. Kasi syempre, isang tubig lang naman ang iniinom namin. Maganda lang hindi nahawa yung aking maliit na anak. No? So anyway, ito tayo ngayon, sukatin natin. So dahil umulan, from 70, nagkakatanda ako 74, 76. Ngayon 52 na lang. Oh, wait lang. Tayo natin yung tubig. Baka masayang. Wala pa tayong tubig na. Ayun, biruin nyo, di ba? Umulan lang ng isang araw na hindi ganun kalakas. Bumaba na yung ating reading. Considering na madumi ang bubong, puro alikabok. Malaking bagay na yun, ha, na from 70 naging 50 pababa. Ayan. So ulitin natin, naka-hold kasi yan So ayan, aba 60 na ngayon. Ang bilis tumaas, ha. Ayan, so 60, no? From 70 to 74 naging 60, bumaba na mga 10 more. Ayan. 12 ppm. Hindi ganun kababa, pero no, 'di ba sa atin mas mababa, mas masaya tayo. Kahit isa lang binaba yan or hindi talaga bumaba, basta nadagdagan yung tubig ko dun sa imbakan, laking bagay na 'yon. Alam niyo ba, gabi noon nangyari, anong umambon. Tinatanong ko na yung aking kaibigan na marunong mag-set up ng swimming pool, pump, fountain. Sabi ko, pwede bang lagyan na natin 'to ng itong deep well, no? Gawin nating reverse osmosis. Hindi siya sigurado. Pero nakatry na daw siya dati, salt water to RO, sabi niya. Sabi ko parang mas mahirap ang gawing RO yung salt water. Kaya ayun, sabi niya, meron akong kaibigan, sabi niya na merong RO, no? Reverse osmosis na filter. Sabi niya, tatry ko kung meron. Nasa kanya pa. So, sana nga makuha niya. Tapos, ang kailangan lang namin bilhin ay yung RO na yung imbakan. No, hindi ko alam kung bakit kailangan pa nun. Siguro, may reason. No? Hindi kasi ako pamilyar sa RO Although, kahit pa paano alam ko yung process. Pero kailangan pa yata nung mga reservoir, no? Malalagyanan ng mga tubig na mapipilter. But anyway, ang isa pa, no, bukod sa hindi naulan dito, yung sobrang init. Grabe talaga yung init dito sa lugar na to. Hindi yung temperatura na init, yung radiation ng araw papunta sa tatamaan ito, mapahalaman, tao o kung ano. Talagang masakit sa ulo yung araw ngayon na galing sa araw. Kasi kung familiar kayo dun sa mga solar weather na tinatawag, no, yung di lang pala sa Earth or sa mga planeta yung mga weather na yan, meron din sa sun. Tapos pagka nagkakaroon ng mga solar flare at basta may tinatawag sila doon, nagkakaroon po ng epekto yun dito sa Earth, no? So kaya madalas yung lindol, madalas yung pag-init, mapapansin nyo yung rainfall imbis na sa Asia napupunta na sa Middle East, no? Middle East ngayon madalas nang umulan, kaya dito sa atin less na. So climate change, no? Dati parang sa books lang natin nababasa yan, pero ngayon na-experience na natin firsthand. Kaya napakaganda na, no, tulungan natin yung Mother Earth na
Hindi na natin masasabi na makarecover, pero at least, no, makatulong tayo na hindi tayo maging parte ng problema. So anyway, pagdating sa ganito kainit, no, may advice ko sa inyo ngayon na bago to, maaring mabago na yung ating mga kaugalian dati na pulsan, di ba? Ganon, di ba? Pulsan, low ppm water, low ppm medium, no? Tapos ayun, no, ayun yung medium naman natin, Sphagnum perlite. Ngayon parang mababago yung isa doon. Kung dati pulsa na maganda, ngayon medyo mas okay na may shade kaunti. Kasi kung ipupulsa natin, ang ipupulsan, lalo na yung mga baguhan, grabe, ang bilis makatuyo ng tubig. Etong lugar, etong medium na to, may tubig to na nakaraan, pero ngayon tingnan nyo, ito na lang yung basa at ito bone dry na. Pati lalo na kung water tray, naka-tray lang at walang pansalo sa ilalim, talagang bone dry talaga. Kaya kung mapapansin nyo, itong mga medium natin dito, dating may algae, ngayon tuyong-tuyo na. Kailangan na talagang diligan. At kung dati sabi ko morning lang kayo magdidilig, ngayon kahit tanghali, hapon, gabi, kung kailangan magdilig kayo. Kasi hindi biro yung init sa panahon ngayon. Tingnan nyo naman yung mga halaman natin, medium natin, di ba? Yung mga nakarating na ng Middle East dyan, pag nakita nyo yung mga puno, halaman sa labas, ganito yung itsura. Yung may mga alikabok, imbis na green sila, or yung kung anong kulay ng halaman, ngayon alikabok. Tapos tignan nyo, pati mga insekto na mga good insect na mamatay sa init. Hindi naman ako naglagay ng pesticides dyan. Imagine kung gaano ka-harsh ngayon ang condition sa pag-aalaga outdoor. Ito walang trays kasi yung partner na tray na ito nakuha na nung bumili ng isang tray ng BFT. So ibaba natin to kasi kawawa. Ano ba to? Cultivar ba to? Ayun, meron namang ID. Ang hulaan natin, ang cultivar na to ay Holland. Hula lang yan, ha. Ay hindi, C2, mali ako. C2 clone 2. Ayan. Di ba? Mahalaga talaga ang label. Saan yung ano natin? Holland. Ito yung Holland. Kamukha rin kasi. Nasaan na naman rin yung label neto? Yung label neto. Holland. Baka hindi rin. Ito yung Holland pala. Holland. Ito yung Holland. So ito yung pala kung nasa ng label eh. Anyway, ito yung mga alaga natin ngayon, no? At pa rin naman sila, mukhang okay. Pero maganda niyan talaga kung mas bababa pa yung pinandidilig natin na tubig. Gaano kataas yung pinandidilig natin na tubig na kinaya nila? 70 to 80. Ayan, tubig natin nung nakaraan. Pero natatakot na ako noon, ha, kasi iba na yung itsura ng mga halaman ko. Alam kong may harm na ako nagagawa sa kanila. Pero wala akong magawa kasi hindi naman ako pwedeng bumili palagi ng reverse osmosis kasi nga gagastos ako ng malaki, no? So alam ko naman na kaya pa nila kasi sanay naman itong mga ito, matitibay itong mga ito. At yung iba nga gumanda pa nga eh. Tulad nito, Quick Star. Hindi ko malubos sa maisip paano siya lumaki ng ganyan. And lit na ito nung dumating, bilis lumaki. Tapos ano pa ba? Ayan, okay pa rin naman. Ito, yung propagation natin ng Wif Pula, successful na naman. Medyo nag-aalangan lang ako itong pinaka mother growth niya kasi nagkaroon na ng pangingitim yan, kaya pinropagate ko. Pero hopefully mabuhay pa rin. Ayan, so ano pa bang ibang mga challenges meron tayo ngayon dito sa growing area? Bukod sa tubig, bukod sa napakainit ng araw,
dagdag pa yung sobrang alikabok. Dahil nga sobrang init yung alikabok, napupunta yan dito rin naman sa atin. So kaya kapag umambon ng kaunti, no, kahit mainit tayo, yung alikabok bababa rin. So bukod pa doon, eto, kita ko sa inyo, meron ako ditong i-confess sa inyo na think may good and bad news. Natandaan nyo yung mga pagpe-fertilizer natin na nakaraan. Para sa akin, sobra-sobra talaga yung ginawa kong fertilizer. Kasi bukod sa paglalagay ng bee poop, no, yung dumi ng bee, mga patay na bees rin, nilagyan ko rin. Naglagay pa ako dyan ng yung mga seed pads na imbis na itatapon ko na, dito ko na lang inilagay sa paligid para kung sakali may mga seeds pa rin na napasama sa seed pads, tutubo. At natural naman yun na parang slow release na fertilizer na kapag iniwan mo, nagde-decompose. So, magkikibigay ng kaunting minerals yun. Kaya lang nga, nagmaxi pa tayo. Intindi, diba? After mong malagyan ng fertilizer na natural, yung mga patay na bees, pati yung mga bee poop, pati yung mga nabubulok na mga seed pads, nilagyan pa natin ng maxi. Tindi, diba? So, anong naging bad effects? No? Bad effects muna tayo bago dun sa good. Kasi para maging aware din kayo at kung sakali nakikita nyo yung mga video na yon, sinabi ko naman na huwag nyo basta-basta gagayahin kasi nga, ano naman yun no? Experiment pa lang tayo nun. So, ngayon, nalaman na natin kung ano yung maganda at pangit na nangyari. Ngayon, ito, ang pangit na nangyari, nabulok yung mga ibang traps ng ating Helianthera. Tulad nito. Yung mga nabulok, although normal na mabulok yung mga old picture ng Helianthera, hindi normal na sabay-sabay at hindi normal yung pagkabulok niya. Alam mong hindi normal kasi nanggaling sa ilalim yung pagkabulok, meaning sa gitna, na meaning masyadong mataas yung minerals na kahit diligan mo hindi na ipa-flush ng plants yung extra minerals. Ayun yung bad effects, no? Pero kung sakali na hindi naman nangyari yung pagka-clog ng mga feature, ang epekto naman maganda. Tulad ng ito, mga feature jump na ang lalaki, tulad niyan. Ayan yung mga dati, oh. Ngayon ito ang lalaki na ng mga feature jump niya. Pati dito sa mga itong maliliit na to, ngayon ang lalaki na rin, oh. Ewan ko kung nakikita niyo yan. I-zoom nga natin. Ayan. Diba ang lalaki ng mga new feature? Ayan ang lalaki. Ito na ka. Ayan. So, ayun yung magagandang epekto. Pangalawa, no, ay ano bang magandang epekto ng mga ginagawa natin? Stable yung medium, no? Although may mga algae siya, kasi normal yan pagka sabi ko nga sa inyo, isa sa mga ingredients ng algae yung maxi, no? Although okay yan sa mga carnivorous plant kapag kalaging basa, no? Kasi mahirap nang i-maintain yung hindi pagiging basa nito kasi Helianthera to no? Karaniwan ng Helianthera kailangan madalas or ito nga, waterlogged talaga, as in malala yan, no? Lagi may tubig yan. So ang gusto ng algae, medyo may nutrients, tulad na lagyan na sprayan mo ng maxi, tapos mabasa. Pangalawa, humid. Nandito na lahat, kaya ayun, tinubuan ng mga algae. Pero dahil napakainit yun ngayon, at kahit pa paano na may maintain, mawawala pa ba tong algae na to? Sa tingin ko baka hindi na, kasi ang talagang growing condition ng Helianthera ay may tubig. Pero nag-iisip ako na i-replant na to at i-propagate itong mga Helianthera na to. In that time, pwede ko sabihin na mawawala na yung algae, kasi nga may aangat ko yung medium, so hindi na magiging laging basa yung ibabaw. Pag nangyari yon, no, maaring mawala na yung algae niya, no? Bakit hindi mo na lang, sir, ilagay sa bagong medium? Ayun nga rin ang gusto kong gawin. Kaya lang, ang iniisip ko, i-replant ko sila, ipopropagate ko sila without disturbing to without yung parang hindi mo siya gagalawin ng gusto yung ugat niya, no? Propagate mo pero hindi mo gagalawin ng gusto yung ugat. Ingatan natin na hindi ma-damage para mas madaling makarecover, kasi gusto nating habulin yung mabilis na paglaki nila.
no? Ayan, ang daming mga ano rin, magagandang nangyari dito, no? Ang daming mga lumaking mga halaman, gumanda, no? Sa yung mga Helianthera natin dito, ang gaganda ng growth. Manalo talaga ang Helianthera. Pati yung mga hala ko mamamatay, buhay na uli. So, sa mga seeds naman, ayan, dami na rin. Parang hindi na rin siguro kayo magiging interested na makita na tumutubo itong mga seeds, kasi normal naman na gumanda yung mga seeds natin dito. Kasi pag seed grown kasi madali i-manage yung mga seed grown. So isa pa pala sa mga update dito sa growing area, no, na maganda rin ang kinalabasan, yung paglalagay natin ng mga nepenthes dito. Kasi yung mga nepenthes nasa baba, pero dahil ginamit na natin yung baba for bee, yung pag-aalaga ng mga stingless bee, ngayon itong nasa taas, ito na natin nilagay yung mga ibang nepenthes tulad ng Bicalcarata na dati hindi ko makita yung pangil, ngayon kitang kita na. Ayan na yung pangil ni Bicalcarata, labas na eh. So yung mga ibang nepenthes nakala ko hindi kakayanin yung lowland, yung Bicalcarata nandyan, mga Venus flytrap nandyan, pingi ko na nandyan, pati ba naman si Attenborough nailabas rin natin, di ba? So ibig sabihin, kapag fully acclimated na, kaya mo nang i-lowland yung mga highlands na yan. Hindi sa lahat ng oras dahil may mga highlands na talagang napaka-arte. So yan, itong mga BHI natin na ilagay na rin natin dito. At shout out pala kay Ma'am Precious Morales, ayan, dahil binigyan tayo ng gift galing sa Singapore. Ayan, no? So ito yung Black Miracle, kung tama yung pagkakaalala ko. Ayan, dalawa yung growth point niya, kaya talagang isa to sa mga favorite kong plants ngayon. Ampullaria Miracle Black, Black Miracle. Ayan. So ito naman yung ating variegated na nepenthes na nakagat ng daga, pero ngayon gumaganda na ulit. Ayan, so no? Tapos meron pala tayong mga Venus flytrap dito na pinapa flower, no? So yung dati putol tayo ng flower, ngayon hayaan na natin mag flower, para makakita naman tayo ng bulaklak ng Venus flytrap, at magta-try ulit tayo mag-pollinate. Malay nyo, this time maging successful na tayo. So 3 flower stock to, etong gap teeth, etong ano ba to? Panel trap, tapos etong red moon trap. So ang pinaka-excited ako dyan sa lahat yung si red moon trap, kasi ngayon lang ako maka-experience na mag-flower yung isang red cultivar na meron ako. So ayan, so sana ma-cross natin tong mga to, kasi magandang mga cultivar naman tong mga tumubo, at lahat sila unique, kaya panalo to pagka na-cross natin. So yun, ano pa bang mga ibang mga challenges na meron tayo dito? Halos wala na akong maisip. So ano pa ba? Alam niyo kung anong challenge meron ako ngayon dito. Personal na oras para alagaan sila. Napaka-busy ko ngayon sa work, sa aking pagtuturo sa TESDA. Pangalawa, busy rin ako sa church activities, although ngayon lang naman ako makabibisi dito, kaya hindi ko kasi alam masyado yung mga gagawin, kaya napipressure ako sa mga mga position na meron ako ngayon. Tapos may mga seminar din ako naka-line up, kumbaga nagkasabay-sabay, tapos nagkasakit pa ako nung nakaraan, kaya sabi ko ano ba to, kaya hindi ako nakagawa ng mga video, kumbaga natambakan ako ng gawain. Anyway, maganda rin naman na maranas tayo ng mga challenges minsan, at mga pressure, no, para pagka nawala itong mga pressure na ito, ma-relax naman tayo. Anyway, ito scarlatina, no? Hindi ako nag-replant ito, si Mrs. Pero binigyan ko siya ng instruction na sabi ko sa kanya, gamitin mo pa rin yung old medium. Pero mukhang bago, di ba yung medium? Parang niya bago yan. Pero ayun pa rin yung old medium ng scarlatina. Ang ginawa niya, sabi ko, tulad ng ginawa ko dun sa iba.
ano ba yung instruction na tulad na ginawa ko sa iba. Tulad ng mga to. Ito old medium pero mukhang new medium rin. Kasi bakit? Anong ginawa natin? Binaliktad lang natin. No, yung mga nasa ibabaw na medium, inilalim natin. So, ang magiging ibabaw niyan, sphagnum moss imperlite instead na pure sphagnum moss. Tapos, sabi ko sa kanya, i-save mo rin yung mga live sphagnum moss. Gamitin mo siya pag replant sa mga plant natin. So, yun ang ginawa niya. At tama yung decision ko na siya na yung pinag-replant ko. Kasi bakit? Propagate niya pa yung mga scarlet. Kala ko nito, ilalagay ko na lang sa isang maliit na space kasi nga ako konti na. Ngayon nakita ko ang dami pa pala. Ayan. So soon enough, makapag-propagate na tayo ng marami-rami at makapag-replant pagka nagkaroon na tayo ng sapat na oras. Masarap rin minsan na nabibisi ko. Ayan ang pagkatambak. Ayan ang hindi na masyadong masaya. Dahil ewan ko, no? Hindi rin siguro ako sa masyadong busy na buhay. Ayun yung iniiwasan ko, kaya hindi na ako nag-work sa office ngayon. Kapag may mga sideline na lang, doon ko na lang ina-accept yung mga turo sa labas. Kasi parang ewan ko, ayoko na nung pressure tulad dati, no? So mas masarap kasi more time sa family, sa hobby. Kahit pa paano may pumapasok naman kahit konti. Sapat pa, no? Hindi naman nagkukulang nasa taas. Anyway, so hopefully nasa mabuti kayong kalagayan pagka ganito na pressured, so, kahit ako, no, napapabayaan ko rin minsan yung mga halaman. Maganda lang may partner ako na masipag. Kaya nga lang, sabi ko nga, sobrang init na nakaraan. Sumakit rin yung ulo niya sa sobrang init dito. Kaya sabi ko, ibahin na natin yung routine natin dito. Wag na tayong dilig ng tanghali. Kung dati hindi kami nagdidilig ng gabi, ngayon baka gabi namin gawin. Hindi pa namin natatry yun. Ngayon na gabi magdilig. Pero ngayon nakita ko na hindi talaga maganda na tumambay dito ng sobrang init. Baka gabi na kami magdilig, you know. So gabi, tapos magre-replant kami siguro gabi na lang rin, no? Para i-avoid yung sobrang araw dito kapag gantong panahon. Buti nga umulan nung nakaraan no? Hopefully sa inyo umulan rin. Kasi dito sa amin nakaulan na ng isang beses. So kung hindi nyo pa nakikita itong mga halaman dito, ito. Ayan, well acclimating naman sila. Galing doon sa baba na mas humid, less sunlight. At dito medyo mas mataas yung sunlight exposure nila dito. Although shaded pa rin naman. Nilagyan ko pala sa taas ng shade, no? Pakita ko kaya sa inyo. Okay tayo sa taas. Kasi may ayusin din ako sa taas kaya gusto kong umakit sa taas. Ingat lang tayo kasi masyadong malakas ang hangin ngayon. Di pa rin tayo. Kaya tayo sa taas. Yan. Kaya tayo dito sa taas. Ayusin ko kasi yung isang solar panel na tumaob. Hindi nagana dito sa baba. Baka nakataob na yan dito sa taas. So, i-upload muna natin itong gimbal. Ayan. So, ayan. Ayan yung solar panel, Yung isa okay, So, wait lang, agad lang ako. Kaya ito na hindi gumagana yung isa. Nakakalula dito, gumagalaw yung taas. So dito na. Kaya ito gumagana ito yung isa. So ayan, sana gumana na ito sa baba. Pag hindi, baka sira na. Wala namang physical damage dito okay naman. Ito lang isa medyo nakababa siya kanina. Baka ito yun. So ayan nilagyan ko ng yung shade doon sa baba. Ito, inakit ko na dito. Skin over ko doon para less yung sunlight na ma-receive nila.
Hindi ko rin alam kung tatanggalin ko to after some time, pero sa ngayon dyan muna siya. Kasi kung tatanggalin ko, mahirapan silang ma-acclimate, galing nga sa baba na medyo humid dito, low humidity talaga. Hindi ko kukuberan ko sana ng plastic sa all sides para tumaas yung humidity. Kaya lang sabi ko, hassle pag palagi ka nadaan, may harang. At wala rin na rin naman akong balak magdagdag ngayon ng mga highlands kasi hirap ako mag-alaga ng Nepenthes ngayon dahil nga less yung ulan. So ayan, yun na yun, mga nasa mga picture sila, oh. Bata nga. Ayan, ito yung tsura ng ating growing area pag nasa taas. Ayan, napahaba na tong video natin, pero at least diba, na-visit natin tong sa taas. Parang madumi doon sa dulo. Ayan. Alam nyo ba dyan ako nandyan lahat yung mga plans natin dati. Dyan sa mga nakakaalala, yung mga kauna-unahang subscriber natin dyan. Nasa bubungan yan. So ngayon eto na, dyan nasa baba. So kaya ako binaba pala yung mga bees, no? Ito yung dahilan, pakita ko sa inyo. Natatrap sila dito yung mga bees. Kaya binaba ko sila, di nawala yung hindi na sila natatrap. Ayan. So sa pag-aalaga ng bees, minsan may gusto kong gawin na ini-envision mo na maganda sana. Kaya lang kung hindi talaga kaya ng bees na pabuhay na may ito kulambo, kaya iting kaya naman, kaya lang hindi kasi ganun kaganda yung pagkakagawa ko nung net. May mga lugar na pwedeng sumuot pero hindi nila kayang lumabas, kaya namamatay sila. Kaya yun, no? So mababa na muna ako, no? At itutuloy ko siguro yung pagbablog mamaya kapag may naisip ako na ibang mga pwedeng i-discuss sa inyo. Pero yun nga, no? Iwasan nyo na magbilad na sobrang init. Kasi magkakasakit kayo. Yung sakit na skin cancer dati, parang napaka-rare na condition yun. Pero ngayon, ang dami ko nakikita na may skin cancer. Kaya yung may mga trabaho dyan lagi sa kalsada, mag ano kayo, no? Mag ano na lang yung long sleeve ano man tawag doon, arm sleeve, no? At mag protection, bawa sombrero or kung ano man yung pwede yung gamitin. Kasi hindi biro ngayon yung init. Magkakasakit talaga kayo sa balat. Sa halaman mukhang okay pa pero sa ating mga tao medyo hirap tayo sa ganito ka tinding init. Dati nahanap ko ito yung gantong init. Ngayon parang nagiging hirap na tayo mag-adjust sa pabago-bago. Yung climate change talaga. Tsaka yung weather na galing sa bumababa na sa earth talaga affected mga tao. Ngayon nga yung sabi ko kanina, alam mo, ito yung sinasabi ng mga scientists na nakaka-apekto yung weather ng sun papunta dito sa earth. Kasi nga yung dumadami na paglindol at mga natural disaster dahil rin sa hindi natin pag-alaga sa kalikasan. So yun lang muna, bababa muna ako at baka lakas na ng hangin. So yun lang muna, God bless.